Over fatigue, hinahinay lang Bibi Labs, pahinga din pag may time. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. So for this video mga kaalagad, may nakakalungkot po tayong balita na nakita ngayon dahil po ang ate ni Krishna mga kaalagad nag-post po sa kanyang Facebook na na-ospital pala si Krishna. At ayun nga sa mga kaalagad natin na nagtatanong at nagtataka kung bakit walang upload si Krishna sa kanyang YouTube channel. 3 araw na po na wala siyang upload ay dahil po pala ay na-hospital siya. Ito po yung upload ng ate ni Krishna na si Inday Ugdot. Ayan, ito po itong Facebook niya, MJ Harmino mga kaalagad. Ayan, yan po si Krishna at si Inday Ugdot. Ayan, may caption po ito na instead of makichismis kayo, let's pray for her fast recovery. So ayan mga kaalagad, no, ipag-pray po natin si Krishna nang sa ganun po is mapabilis po yung recovery niya at ng yung paggaling niya mga kaalagad. So for dito mga kaalagad, magbasa po tayo ng comment kung ano yung mga opinion or ano yung mga na feel ng mga kaalagad natin dito tungkol dito sa sitwasyon ngayon ni Krishna na hospital na naman ulit siya, no? So dito mga kaalagad, nag-comment mismo din si Inday Ugdot sa kanyang post na she's better and hopefully ma-discharge kami today. Ayan, 3 hours ago po yung comment niya. So sana lang, no, pag-pray din natin mga kaalagad na ma-discharge na sila today at makauwi na si Krishna. So magpasalamat lang din tayo mga kaalagad knowing na may possibility pala na ma-discharge sila today. So hindi ganun kalala yung rason kung bakit dinala si Krishna sa hospital mga kaalagad. So sana ma-discharge sila ngayong araw mga kaalagad, no? Dito naman nag-comment din ng si Inday Ugdot. Ang sabi din niya dito sa pangalawang comment niya sa kanyang post ay I'm not feeling well so pero kaya ra kay warrior man kog dagway. So bilang ate din, siya din siguro yung syempre sumama dun kay Krishna at nagbantay sa hospital. So ayun, not feeling well din si Inday Ugdot. So bilang ate, laban-laban lang, no mga kaalagad. So dito yung mga kaalagad natin, maraming concern dito kay Krishna. At syempre nag-abot din ng mga concern ng mga concern followers at subscriber ni Krishna mga kaalagad. So sabi ng isang kaalagad natin dito, sabi niya na hello Day, na over fatigue ka siguro. Huwag masyadong magpagod at magbubuhat ng may bibigat, no? So para sa akin siguro isa din yan sa rason mga kaalagad, no? Pero ayun nga, after nung live ni Krishna na pumatol na siya at niresbakan niya yung mga nangbabasa sa kanya, after nun hindi na siya nakapag-upload at hindi na rin siya nakapag-live mga kaalagad. So siguro isa din sa rason kung bakit sumumpong naman yung sakit niya mga kaalagad dahil na-stress din talaga siya siguro dun sa mga tuloy pa rin na nagbabasa sa kanya mga kaalagad. So ayun dito, hayaan mo na lang muna kung anong gusto mong gawin. Mahirap magkasakit. Ang kape, bawal kapag walang laman ang sikmura. Kumain muna ng kanin or tinapay. Ayun, biskwit sana basta may laman ang tiyan mo. Tama, hindi talaga din pwede yun na pure kape lang ba. Dapat may din. May tinapay, may biskwit. Napakatapang naman ng kape minsan. Kumain muna ng kanin or tinapay, biskwit basta may laman ang tiyan mo. Sana makalabas na kayo dyan. At pahinga muna ng 1 week habang may tinitik ka pa ng gamot. Health is 12. Dito lang kami na magsusuporta sa inyo ni MJ. So medyo ito, no, alanganin tong sitwasyon ni Krishna ngayon kasi need niya talaga na mag-vlog lagi, sana araw-araw may upload siya kasi ayun nga napasimula na niya na ipatayo ang kanyang farmhouse, tapos nadisgrasya pa sa motor yung bunso nila na si Robert, nagkasakit pa yung pamangkin niya, nasabi niya ito lahat sa isang vlog niya, no mga kaalagad. So doon sa isa kong video nasabi ko na ngayon kailangan tayo ni Krishna na i-movie marathon yung mga vlog niya, panoorin talaga natin yung mga video at hindi skip ang ads mga kaalagad. Pero ngayon nga may nakakalungkot na naman na balita na ayun, nagkasakit na naman siya. So apektado naman yung pag-upload ng video niya dito. Siyempre kailangan niyang magpahinga mga kaalagad. Hindi naman pwede na pilitin niya yung katawan niya, no, para lang patuloy siya na may upload araw-araw. So siyempre need na talaga niyang kailangan. So expected na natin mga kaalagad na may mga araw na hindi siya makapag-upload dahil sa sitwasyon niya ngayon mga kaalagad, no? Ayun din sa isa nating kaalagad, ayun niya na alagaan din ang sarili, huwag abusuhin, kung napapagod magpahinga.
katawan ang puhunan mo, kasi kung may sakit ka, hindi ka ganon hindi ka gaanong makatrabaho. Mag-vitamins ka man, mahalin ang sarili, at wag mo na lang pansinin mga basher mo. Ganon talaga nasa SOCMED ka, hindi sila makakatulong sa iyo. Always pray kay Lord sa iyong kalakasan. So, ayun, nakakaawa yung sitwasyon ni Chris na mga kaalagad, no? Ayon naman sa isang kaalagad natin na MJ Hermino, instead of coffee, water na maligamgam if acid kayo. Health is wealth, okay naman magkape basta may kasamang pandesal or tinapay kasi malakas ang acid ng kape, even milk. Ayun nga, hindi naman talaga din dito sa probinsya, hindi natin maiwasan talaga na minsan wala tayong pang paris doon sa kape. Talaga walang tinapay, walang biskwit, no? Hindi talaga maiwasan yung mga ganong over fatigue, hinahinay lang bibilabs, pahinga din pag may time, huwag sagarin ang katawan. Ayun, isa din talaga din siguro ito yung rason kung bakit na hospital si Chris na yung over fatigue. Alam naman natin si Chris na ngayon, sinabi niya ito sa isang vlog na sobrang busy niya, no? Dami niyang iniisip. At syempre, si Chris na din, hindi siya pag may trabaho sa kanilang bahay, lalo na sa kanyang pinatayong farm, hindi siya yung tipong hindi niya kayang magtingin-tingin lang sa nagtrabaho. So yung ugali naman niya mga kaalagad na din siya, kikilos din talaga siya, no? So ayun nga, posible talaga na over fatigue din yung rason kung bakit na-hospital siya ngayon mga kalagad. Pero ayun, bago pa naman yung na-hospital din siya dahil sa UTI at ulcer. After kasi nung na-hospital siya noon dahil sa ulcer at ng kanyang UTI ay napansin ko sa kanyang mga vlog na ayun pa rin, nagkakape pa rin siya. Maraming pinagbawal siya sa kanya na ginagawa pa rin niya. Halimbawa, yung pag-ulam ng tuyo, nasabi niya dun sa isang vlog niya na lagi na lang daw tuyo yung ulam niya. So alam naman natin yung tuyo na isa yun sa magpapatrigger kapag may UTI ka kasi sa sobrang alat, no? Tapos ayun nga. So mga kaalagad, maganda din siguro na may makapagsabi din kay Chris na or may na wag matigas ang ulo at sundin yung mga bawal or mga dapat na gawin para hindi siya laging sumpungin itong kanyang sakit, di ba mga kaalagad? Gulay talaga yung required ng doktor na kainin niya. Sabi ng isang kaalagad natin na always praying for your good health, Chris na, and take care as well. Huwag isagad sa trabaho ang katawang lupa natin, lalong wag magpa-stress sa mga walang kwentang bashing. So ayun, no, duda talaga ako dito, isa yun sa rason niya, yung na-stress talaga dun siya sa mga basher kasi yun yung last live niya, yung pumalag na siya sa mga basher. Hindi na siya nakapag-upload, hindi na siya nakapag-live. Talagang ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaalagad na dapat talaga na may mga tao din na magdepensa kay Chris na, kasi si Chris na hindi niya ugali na hindi siya hilig na mag-defend sa kanyang sarili. So mabuti na lang nandyan sila Ate Arjob, sila mamalditang buutan, kasi nakakatulong din yon sa mga yung may pumapalag sa mga nagbabasa sa kanya. Kasi di ba si Chris na sobrang hilig nagtawa-tawa sa video, laging nagbibiro, pero ayun nga, sinabi na niya sa kanyang live na kahit anong pilit niya na wag pansinin, hindi talaga maiwasan na naapektuhan siya, na stress siya. So ayun nga, hindi tayo makampante na tawa-tawa lang siya, pero ayun, sabi niya wala siyang pake, pero dinibdib pala niya yung iba at nasasaktan na siya mga kaalagad. At yung last live niya talagang pumutok na doon si Chris na mga kaalagad, no? Kulang na lang i-mention niya yung mga pangalan ng mga pangunahing nagbabash niya ngayon mga kaalagad. So dito naman sabi ng isang kaalagad natin na praying for Chris na, minsan may nakasanayan natin na iharap na iwasan tulad ng kape kasi para hindi kumpleto araw natin pag wala yan. Sabi nga nila kape is life. But kung need na iwasan para sa health mo, gawin mo, masanay ka rin. So ayan, sabi nga ni ma'am dito na may mga bagay talaga na parang hindi kumpleto yung araw natin na hindi magawa kahit tulad ng kape is life daw. Pero pag kailangan ng, halimbawa, yung doktor, pinagbawalan ka na mismo ng kape kasi hindi na maganda yung naidulot sa health mo. So, na din, iwasan mo na dahil masasanay ka rin ba. Dapat may stock ka na biscuit dahil Chris na kahit papano kung gutumin man, may makain ka. Tubig palagi inumin. So, ayun nga, hindi talaga mawalan siya ni Chris na pang may mas snack siya ba? Hindi siya palaging magpalipas ng gutom like that, no? Tubig, pwede yung Skyflakes like that, no? Lagi siyang magdala ng bag na may laman na mga pagkain like biscuit, tinapay,
panglaman tiyan ba. Kaya pala walang upload sa hospital ka, pagaling ka, alam mo naman daming nagdasal sa iyo at yung mga lola naghihintay sa iyo, daming pagaling, mahirap, mabinat. So ayun, hirap daw mabinat mga alagad yun, no? Mabinat yung kapag hindi ka pa masyado, hindi ka pa talaga totally na magaling, tapos pinilit mo na na kumilos. Kasi nga vlogger si Chris na. Number 1 talaga na may maapektuhan dito yung pagbablog niya kapag nagkasakit siya. So, ang advice ko lang talaga dito mga kaalagad, kasi after nung ulcer niya at nung UTI niya, after nung yung mga upload na vlog niya, may mga nasabi pa rin siya na based sa akin, based ko sa kanya sa pagkaintindi ko sa mga nasabi ng kanyang vlog, na hindi pa rin siya nag-iingat. Kumbaga, hindi pa rin niya yung iniwasan yung mga bagay na mga magpa-trigger doon sa sakit niya. Yung mga pinabawal na doktor, patuloy pa rin niya na ginagawa. So medyo may katigasan ng ulo talaga yung Chris na natin, no? So sana ito, no? Wag niyang hintayin na mas lalong lumala ba, no? After nito, sana ma-discharge na sila at sana ma-realize niya na hindi talaga pwede gawing biro-biro lang yung health. Hindi lang tayo makampante na okay lang na ganito, hindi pa to okay lang na ganyan like that mga kaalagad. Pero ayun, nasa huli talaga yung pagsisisi. So habang maaga pa, iwasan na talaga yung mga bagay na makapagpalala sa sitwasyon mo. Dahil para din sa'yo yan, Chris. Ilang araw ka na din walang upload kasi after mo ma-discharge dyan, hindi ka naman makapag-vlog agad. Expected nandun na mag-live ka lang, pero iba talaga yon kapag may vlog ka. Pero sige lang, importante, ipag-pray na lang din natin bilang mga kaalagad niya, ipag-pray na lang natin yung fast recovery ni Chris na nang sa ganon, makapag-upload na siya ng video at tuloy-tuloy, hindi ma-stop yung paggawa ng kanyang farmhouse mga kaalagad. So ayun lang po mga kaalagad, no, for this video. So nakakalungkot yung balita natin ngayon, pero hindi naman siya masyadong talaga, kasi sinabi ni Inday Ugdot na may possibility na ma-discharge sila ngayong araw. So ayun, sana praying sa fast recovery ni Chris na mga kaalagad. So ayun lang for this video. So abang-abang lang po tayo sa kapag okay na kaya nang mag-vlog ni Chris na, abang-abang lang po tayo sa kanyang pag-upload ng video, no, sa hindi pag-skip ng ads, sa pag-movie marathon. So sa ngayon, sa wala pa siyang upload. So kayo mga kaalagad, sa may mga time dyan, pwede nyong i-movie marathon yung mga dating upload ni Chris na habang hindi pa siya kayang mag-upload ng mga video ngayon mga kalagad. So yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood at subscribe my YouTube channel mga kalagad at i-like itong video at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.